Okay. Anyways. So, welcome, Mr. Isaac Mueca. Take two. To The Voice After Dark. First take, by the way. First take. So, Mr. Isaac Mueca. I personally chose you here because like, naalala ko ng grade 7, madami kang stories about your childhood. Pero, let's start off with the first question I asked every guest dito sa The Voice After Dark. What is your most memorable experience sa dorm? Sige. So, kunwari pinag-isipan ko, kunwari hindi ko sinagot kanina. Okay. Birthday kasi nung isang guy sa batch natin. Tas, yung friends niya, mga let's say, very, very close na mga kaibigan ko. Mm-hmm. Super close. Tas ang alam nila, nag-inuman sila. So, like, sa labas. So, wala sa Pisay. Nag-inuman sila. So, like, sabi ng mga kaibigan ko, pre, ano kayo ginagawa nila? Tara, inuman na lang rin. Kaya, buti na lang may 1.5 liter Coke kami dun. Like, ininom namin, kunwari alak. Inoff namin yung ilaw, tas may lamp si Ruel nun. Uy, sige, blip out mo na lang. May lamp si Blanc nun. Tas, siya, pwede mo gawing ibang kulay. Tas, gagawin namin color orange para kunwari, nasa bar kami, Tas, magpe-play kami music sa background. Tas, sasayaw-sayaw lang kami, lulundag-lundag kami. Tas, tas, mag-crawl kami, like, lulusot kami sa paan ng isa't isa. Mag-act out kami as if lasing kami para lang, like, Hindi ko alam din sa kanila. Parang ma-feel na nandun din sila, ganun. Hindi, feel ko more of a joke kasi. Parang ginagaya sila. Parang, like, ang funny nun nga kasi sobrang unnecessary, sobrang tagal din. Mm-hmm. Like, solid 2 hours ata kami walang ginagawa lang dun. Nag-iisip lang. Like, kung ano-anong random stuff na ginagawa. Kung ano-ano lang. Sumasayaw-sayaw lang kami ganun. Kasi nung grade 10, dito na ako sa New Dorm eh. So, parang, most of the time, pero doon ako tumatambay. Pero rarely may mga ganong happenings dito sa New Dorm. Parang ang sadness nga din. Sadness talaga dito. Pero, ikaw, ano yung, siguro, worst experience mo ng grade 7? Worst experience ko nung grade 7? Mm-hmm. Okay, so, I don't want to name any names. So, there's this guy na like, grade 7 pa lang, like, first week, nobody knows each other back then, diba? Except yung mga dati mga klase. Sobrang, niya nga feeling close. Agad. Yeah. Wala siyang respect for boundaries. Mm-hmm. Like, mag-open up na siya for hugs and shit. Ooh. That's, diba? Like, pero maybe it's a culture thing kasi, like, mali mo sa dati nila school nag-hug sila. Pero, still weird. I doubt it. Pre, kasi like, may mga kaklase naman siya doon na hindi naman ganun, boy. That's true. Kaya like, na-off ako. Kaya, one time is, nag-crush out ako sa kanya. Pre, ba't sobrang mapiling close mo? Ba't sobrang, mo? So, naghalit din siya sa akin. Parang sinasabi niya na, okay, kung gano'n ko pala, di wag. Which is like, hindi ko alam kung ba't ako pa yung nag-sorry sa kanya. Kasi kung tutuusin he's wrong for that. He's wrong for that. But siya sobrang pupiling close. Tapos like, pre, alam mo yun, yung minsan may mga taong masyado lang positive na gusto mo rain down on their parade. Like, ba't ka nakangiti lagi, pre? Huwag kang umiti. Nainis ako. Hindi naman masaya yung okasyon na ba't ka nakangiti. Isaac Mueca, D1 hater. Kaya, siguro yun yung, ayun yung worst experience. Noong grade 7. May mga ganun ka bang experience sa elementary mo? Wala kasi naman. Like, parang, isipin mo kasi, di ba, different, like, kung saan-saan tayo nang galing. Like, yung iba more northern, yung iba galing Tuge, yung iba
taga dito lang. So, parang may Cultural difference. cultural differences talaga. Pero like, paano ka nag-adjust doon nung grade 7? Kasi ako medyo fairly chill lang eh. Ako, I think na chill din naman sa akin. Kasi, I think ako yung tipong tao na pag kinausap mo is madali ako mag-respond. Basta like, ikaw mag-start ng conversation. Tapos like, kaya ko siya ituloy. So like, I think because of that, madali ako nakapaggawa ng mga kaibigan ganun nung grade 7. Benefit na rin yung ano, 'di ba? Yung may kakilala ka na dati sa may mga taong pwede ka pwede ka makausap. Tas benefit pa nun, yung kaibigan nila, maging kaibigan mo na rin, makakausap mo na rin. So like parang nagba-branch out ka ganun. Feel ko nga ganun yung parang culture dito sa Bisay na automatic na yung dati mong kaklase even though hindi kayo ganun ka-close. Mas magiging close kayo. Tapos parang doon na, tapos pag naging ka-close ka na from other school na ngayon na nakaklase mo. Maging Parang, close na rin nila. Parang ganun ata yung nangyayaring dynamic ng grade 7. Siguro. Sa dorm, pre. Like, paano yung transition nun? Kasi diba parang, isipin mo, nung elementary ka, kailangan mo magising ng 6 o'clock, maliligo ka, kakain ka, pupunta ka sa dorm. Although medyo similar sa atin sa dorm nun kasi diba, parang medyo goody-goody pa tayo nun like magigising medyo maaga pa tayo nun tapos pipila sa co-op ng wala pang pagkain, maghihintay pa. Tapos nakaset up pa yung chairs natin na naalala mo yan. Tapos maghihintay tayo. Si mga balde dun sa nakapila balde dun sa mga pagliguan. Parang gaano ka different for you yun? Like yung like yung parang happenings kasi 'di ba sa bahay syempre pagkagising mo nakaluto na si mama, nakaligo ka na, maliligo ka na lang, kakain ka tas ida-drive ka sa school, ganito ganyan, dito maglalakad ka. Parang paano yung transitional stage mo? Laki ng diferensya kasi sobrang tawag nun, I think medyo dependent ako na tao. Hindi ako I wouldn't say na super self-sufficient ako ganyan. Lalo nung grade 7. Kasi parang super baby pa tayo nun eh. Pero like, I think, yun nga, yung roommates ko kasi dati yun na rin yung kaklase ko nun. So like, parang napadali nga yung transition na. Kasi familiar faces, no? And nahihirapan ako, like, ipag-isipan yung mga people na sila lang yung nakabasa sa school nila, di ba? Kasi day 1 wala silang kausap. Totoo. Sino kausap nila? Totoo. Which is like, mas matagal pa siguro transition para sa kanila. Especially good since yung isa doon sa mga roommates ko yun, very extroverted. So like, so parang, dahil sa friends niya, medyo nakausap mo na. Going more on dun sa elementary life mo. Paano yung ganun? Like yung anong isa sa pinaka most memorable memories mo? Let's start off with a good memory. With a good memory. Good memory. Wait lang. Sige lang. Isip lang ako. Good memory. Ay, nung tawag na nung grade 5 ata yun. May mga parang tutors from college na parang internship ata sa school namin para magturo. Tapos like kaming tatlong kaibigan kami, parang kami yung mga lalaki, yung mga The Boys. The Boys ng North Central. Di naman sa ganun. Pero parang ganun na rin. Kami yung mga The Boys. Tas yung isang teacher doon is like tawan-tawa sa amin. Like yung college? So by the end nung internship nila, linibre niya kami ng Jollibee. Damn! Kami lang. Kaming tatlo lang? It's like nanood sila ng lahat na kami tatlo may Jollibee. Like tinabi kayo? Or like
Uy, ito Jollibee nyo, parang Oh, ganun. parang ganun. Like, inabutan lang kayo ng Jollibee? Medyo, oo. Tapos sila wala? Sila wala. Damn! Kasi paborito kami nun. Damn! We're the goat. We're just better. Yung mga the boys. Ano mga, isang worst memory siguro. Isang worst memory. Isang worst memory. So, nung ano kasi kami dati, nung kami magkakaibigan, may isa kaming kaibigan nun. May bahay siya malapit sa school namin. Super close lang, walking distance. Tapos pupunta kami doon every lunch period. Ay, parang may ganun na dynamic yung pinsan ko. Kasi taga-north siya ngayon. Tapos malapit rin bahay niya doon. So yung friend niya nakikilunch doon. Nakikilunch na doon. Ganun pala kayo. Oh, solid yun pre. May yung breakfast nila, lunch ko. Pwede ako maki-freeload ng Pwede ako matulog sa couch nila. Solid yun, boy. Anyways, diba, nung lunch na yun, may nakita ko boy bawang. Paborito ko boy bawang boy bawang na red. Wait. Anong suka ang gusto mo dun? Or no suka gaya ka sa boy bawang? Ako gusto ko suka sa boy bawang pag may cornic. Pag cornic na boy bawang. Oo nga kasi different kinds pala ang boy bawang. Pero pag yung red na boy bawang na parang mixed nuts. Mixed nuts? Kat wala nang, legit. Ayoko ng mga nuts. Gusto ko lang, pinipick out ko yung cornic dun sa mga ganun Basta yung mixed nuts na red yung paborito ko nun. Tapos like, solid yun pre, cream of the crop na boy bawang yun. Tapos naspot ko lang, pre. Sabi ko sa kaibigan ko, pre, may boy bawang ka, pwede ko ba kainin? Sabi niya, sige lang. Little did I know na yung boy bawang pala na yun, hindi sa kanya. Sa katulong nila. Tapos like, I felt so bad kasi kumain ako ng boy bawang ng ibang tao. Which is like, pag-isipan mo pre, boy bawang yun pre. Tapos wala ka pang consent ng may-ari. Wala pang consent ng may-ari. It's the best snack ever. Tapos nanakawin mo pa sa kanya. So I felt so bad. Kaya ang ginawa ko, pumunta kami sa canteen namin. Tapos parang bumili ng substitute. Substitute na ano. Tapos ito namang kaibigan ko, parang D1 rage baiter. Kaya sasabihin niya, uy pre, patay gutom ka talaga. Magnanakaw ka pa, ganun. Sabihin niya yun sa akin. Inis ako sobra. Tapos tinay niya hawak-hawak ko yung binili kong yung chichirya na. Yung parang substitute, hawak-hawak ko sa kamay ko. Tinay niya nakawin sa akin. Tapos nung tinay niya kunin sa kamay ko, pumutok. So, wala na umiyak ako nun. Wala akong substitute kasi I felt so bad. Yun nga, kasi like, di ba, for you, boy bawang is the peak, the cream of the crop. Tapos malay mo yun rin yung cream of the crop ni ate. Ni ate katulong. Sure ball na yun yung cream of the crop. Tapos hinihintay niya kainin. Tapos ikaw kinuha mo lang. Kinuha ko lang sa kanya para. So like, I felt so bad. Umiyak ako. Absolutely which devastating. Like, kaya siya memorable kasi like, funny, iniyakan ko boy bawang. And then yun, D1 rage bait rin naman kasi yun. Sabagay. So, would you say yung friend na yun, isa ba siya sa mga pinaka-closest friends mo? Oo. Hanggang ngayon, kausap ko pa rin siya ngayon. Hindi sa minsan talaga rage baiter lang talaga mga kaibigan natin. Pero kung like, kukunin mo yung net na actions niya pre, sobrang positive niya. Kahit man rage baiter siya at that moment, kung like, titignan mo as a whole, sobrang down to earth, chill guy niya pare. Parang lang siya walang negatibo na malabas sa kanya. Except nung time na nag-rage bait siya. So like, hanggang ngayon, kinakausap ko pa rin siya. Pero ano feeling nun pre? Diba like, syempre, nalaman mo yung results. Anong tawag sa ganun natin? NCE? Sa NCE. Nalaman mo na nakapasa ka. Tapos, syempre, tatanungin mo friend mo, uy friend, nakapasa ka ba? Tapos malaman mo na hindi siya nakapasa. How was that like? Siya kasi, hindi siya nag-take. Kasi, kasi, natakot yung nanay niya na, mommy's boy siya. Mommy's boy siya. Takot yung nanay niya na like, parang umalis sa side niya, ganun. Pero like, kung tutusin I think happy naman siya para sa akin. Syempre. Pero, for you, syempre, ikaw masaya ka. Masaya ka na nakapasay ka. Gulat rin ako. Top 31? Top 31 out of 35 ata yun. Differential. Sobrang
tapwak na, tapos pesay pasar boy. Pero, ayun pre, kamusta yun? Na like, nag-sink in na ba sa'yo agad nung grade 7 ka? Siyempre, hindi pa ganun kalalim yung brain mo nun. Pero like, naisip mo ba na, hindi ko na siya magiging kaklase? Yung best friend mo, hindi mo na magiging kaklase. Siyempre, nag-sink in yun sa akin na sobrang ingrained yung routine na parang palagi mo siyang makikita. Oo, palagi mo siyang makikita. Siya yung unang anuin mo. Which is like, kaya na-appreciate ko nung nag-pandemic. Bigla niya lang ako, like, minessage. Pre, tara kod. Ooh! Kaya siya rason kung ba't ako na-addict sa kod. Siya, like, nagkakol kami, like, grade 8 to grade 10 even. Na nagkakod lang. Minsan naririnig ko pa rin kayo. Solid. Siya ba yun? Yung kalaro mo minsan sa siya nga yun. Mobile Legends Bang Bang? Siya yun yung minsan kalaro ko sa yung bobo magteriz lang. Wow! At least, kaibigan mo. Kaibigan mo. Pero, paano yun? Sa tingin mo, without the pandemic, like nung grade 7, nag-usap pa ba kayo? Malabo na eh. Hindi rin talaga. Yun yung mahirap dun. Kasi, yung basis ng friendship nga namin is like yung pagka-close ng proximity. Paano? Like, dahil malapit siya dun sa school nyo? Not necessarily. Pero like, mas madali lang talaga kasi, di ba, kausapin kung harap-harapan. Kung online, kung wala kayong pag-usapan, ba't mo pa may message? Yun yung sa isip yun nga. Wala ng grade 7, pre. Yung tipong hindi ka pa chatter, no, boy? Hindi ka nag-update, ganito, wala ganyan. pa nga akong cellphone nung grade 6. Nung grade 7 na ako nakuha. Tas, yung Jordan. Yung mga may Jordan na decal sa harapan. Jordan na decal. That's good. Gusto ko itapon yun dati. So. ay. Goated yung Jordan decal na yun. Jordan decal. Pero, ano yun, like, paano ganun sa tingin mo mangyayari, if ever? Na walang pandemic? Walang pandemic. Malabong mag-usap pa rin kami, sa totoo lang. Which is like, it may sound bad, pero like, na-appreciate ko yung pandemic for that. True. Honestly, oo. Which is, yung yung maganda pa dun, yung friends niya, naging friends ko rin. So parang nag-widen na yung nag-widen na rin yung mga friends mo sa Santiago. Which is, ang lupit pag-isipan na kung di para sa kod, like, onti yung kaibigan. Hindi siya nag-chat sa'yo. Kung hindi siya nag-chat sa akin. Hindi, kasi isipin mo rin, parang ganun rin nangyari sa akin ng pandemic eh. Like, kasi, di ba, nasa stuck tayo sa Santiago, ganito, ganyan. So, one time, randomly, nag-chat lang rin yung isa kong friend na, uy, pre, gusto mo pumunta sa bahay namin. Solid. Kasi, malapit lang siya, nagbabike ako nun. Na-chat ko rin siya. Kasi sabi ko sa kanya, kasi naalala ko saan yung bahay niya. Nagbabike akong ganun. Dumaan ako sa bahay niya, pinicture ako bahay niya. Tapos, ayun, parang doon nag-start ulit. Tapos yun, naging mas nag-uusap na ulit kami dahil sa mga laro and stuff like that. Parang, yun yung mga, I guess, yung mga onting upsides ng pandemic for me. Talaga. Kasi parang, yun, like, inisip mo na, once you think about it talaga, parang majority talaga ng time natin, kung walang pandemic, dito lang tayo sa bayan mo. Kasi like, 5 out of the 7 days, nandito ka lang. Tapos summertime, saka ka nasa Santiago. Tapos ka pa nun, parang nasa rest period ka pa. Rest period ka pa na gusto mo lang tumambay. Feel ko super duper positive yun for me. Yung pandemic talaga, time. Yun yung parang nag-iisa niyang positive. Tas yun rin, like, di mo lang rin kasi makaka-meet up yung mga friends mo na dito sa Pisay nun So, parang, ako, ang cool nga na mas madalas ko pa na naka-meet up yung dati kong friends ng elementary kasi yung mga friends ko dito sa Pisay nung pandemic times. Kasi syempre, nasa area mo lang So, yun nga. Like, pwede lang kayo mag-meet and stuff.
Pero, ikaw, what do you think? Like, ngayon, syempre, graduating na tayo. And, mas malalayo na ulit tayo. Sa tingin mo, like, may, yung connection mo, nung friends mo sa Santiago, what's the future on that? Tingin ko, like, honestly, mas lalabo yung friendship namin, I think. Kasi, ngayon na nga, malabo as it is. Kasi, like, may parang sarili-sarili kaming mundo. Syempre. At ngayon na, Never minsan pa na kayo kami nagmi-meet. maglaro ngayon. Kasi busy, ganito, ganyan. Well, may mga naman kami, may annual meet-up kami, pero like, That's nice. may mga annual meetups kami, pero I think na iba nga pupunta Manila, ganun, iba pupunta, baka iba punta pa ibang bansa. Baka malabong, mag-ano yun. Pero like, I wish, syempre naman, na nandun pa rin yun sa future. Oo. Ang weird nga kasi medyo na-experience ko na to ngayon yung sa dynamic coming into college na yung sa mga dati kong friends dun sa TAPS, yung friends namin ni Lim, nag-senior high sila sa Manila. Tapos yung iba, nag-stay dun sa Santiago. Tapos kami ni Lim nandito sa Visay. Tapos yung iba pa dun sa Santiago, lumipat sa ibang campus. O di parang watak-watakan na. Pero yung cool dun, may Discord server kasi sila. So parang randomly, like nung pandemic, at saka ngayon, minsan may mga gabi na makikita mo na, may 5 nandun sa call. Ang cool lang na nakikita mo sila na close pa rin. Kasi syempre sila yung from elementary hanggang high school, senior high lang nagkawatakan. Kasi yun nga, yung iba nag-UST, yung iba nag ganito, ganyan. Ang cool lang na parang nakikita ko yung possible future na mangyari. At saka, alam mo yung super trippy pa dun, pre? Ano yun? Like, paano kaya yung sa time ng parents natin? Like, yung malayong Discord. Wala silang... Walang hit me up on my beeper, bro. Diba? Like, yun nga yung cool kasi palagi pag nagkikwento yung parents ko na sila ng messenger pigeon na at saka yung at saka yung ganun rin, like yung pag kunwari nung college na daw sila, yung sa uwian lang sila daw na nagmi-meet ng dati nilang friends. Siguro like, kasi sa kanila yung benefit siguro sa kanila mas madami silang like physical na meet up, ganun. True. Pero sa atin mas accessible At saka meron kasi sa atin yung parang pwede ka naman sila i-chat. So, hindi ko kailangan isipin na mag-meet kami. Siguro like, may ganun naman chat niya. Ay, may gusto dagdag kasi yung mga kaibigan namin dun sa mga Santiago people na ngayon is may Discord server rin. Tapos maganda na makita na like may 5 people randomly din. Tapos makisali ka. Sasali ka. Tapos magta-trash talk ka na. Trash talk ka lang then leave. Then mag-leave ka. Yun yung paborito kong gawin. Mag-rage bait lang. It's like, isa pa yung trippy. Kasi, again, kung hindi para dun sa hinit up ako nung kaibigan ko nang mag-code nun. Edi, wala na rin yung mga connections ko dun sa city. Wala na yung mga parang late night na bardagulan lang sa Discord niya. Yun nga yung trippy kasi like parang, let's say, 2 months, 3 months mo na silang never know, zero contact. Tapos makikita mo 5 sila magkasama sa Discord server, jujurin ka lang, tapos pag bumura-murahin mo lang sila. Ganun nga yung annual meetup, like, every like December break. Hindi ko sa kakausapin for like 2 months. Magulat kayo, pre, tara labas. Tapos pupunta kami to, garaw, ganun. Damn. Maglakad-lakad lang, mag-SM, ganun. Angas naman dun. Solid. Yaman kasi na kaibigan ko isa Ay, may car siya, ganun. Nakikiban kami, solid yun. Damn. Kasi kami naman, yung sila siguro nagkakasama-sama. Pero, recently, meron naman yung mga events na, yung mga debut, ganito, ganyan, na mapupunta ka sa ganito, ganyan, tapos makakausap mo ulit sila. Pero yun nga yung trippy, like, sobrang tagal mo na silang hindi nakausap, pero parang, as soon as
usapan niya. click agad. Click agad eh. Like, as soon as may isang kupal na magjo-joke na medyo... Parang may natanggal yung parang barrier. Natanggal yung barrier, na-break na yung ice, automatic na yun eh. Bardagulan na agad. May funny story nga ako eh. Like, nung debut nung isa naming friend, like, nung elementary, napunta kami sa isang table, yung parang tops table. Ang funny kasi like, andun yung mga friends ko noon, na never ko pa nakausap. Yung isa pa dun si Jai, yung isa sa pinaka-closest friend namin ni Lim. Yun nga yung trippy eh, kasi, diba, siya yung valedictorian namin, tapos di siya nakapasa. Tapos kami ni Lim yung losers. Mga losers. Na nakapasa. Ayan, ang funny lang, kasi, as soon as na-break yung ice, nagagagawa ulit kami. Tapos, alam mo yung super duper funny pa, merong after party, yung debut, na parang sa bar or something. Paldo kasi. So, nirent niya yung bomb bar. So, like, mga teens lang yung mga nandun. So, yung super duper funny, kasi kami, mga weirdo kami. Andun lang kami sa isang booth. Yung isa kong friend, nagjo-geometry dash lang siya. Sa debut? Sa debut na after party. Nagjo-geometry dash lang siya. Tapos, yung iba, hindi ako uminom nun. Kasi, good boy. Oo. Tapos sila naman, parang, napilitan, na may beer lang sila dun. Tapos di nila iniinom. Ay. Funny. Kasi, may EDM music, di ba? May lights, ganyan. Tapos kami gumagano lang kami. Tapos, takan-tawa lang kami sa isa't isa. Kasi parang lumipat na kasi ng school yun. Yung common friend namin na yun. Na parang sila yung mas sanay sa mga ganong events. Kasi like, paldo nga eh. Hindi naman sa paldo. Like, mas sanay sila sa inuman, ganito, ganyan. Okay. Kami mga weirdo. Si Boy Geometry Dash. Nag-geometry dash lang siya. Tapos kami nag-uusap lang kami kung ano, tapos nag-order kami ng nacho. Di alam, umiinom. Sumasayaw-sayaw lang kayo para nakikisama na yun. Gumagaling lang kami, ang funny lang, kasi parang, yun nga, never ever, not a single word nag-usap kayo in 2 months, tas randomly magkiklik lang ng bigla. Yun yung paborito ko dun, pare. Yung like, ma-break yung ice. Kasi gradual yung jokes eh. Sa ibang tao pa. Sumugulat sa namin kaibigan pinagtatawanan ako ng tatay yun namin kaibigan. Yun eh. Like, at first kasi talaga meron talaga yung makapal na ice na parang paano ka mag-approach? Malay mo, may nagbago na sa kanya, di ba? Tapos, as soon as may isang super kupal joke na... Ako ata yung kupal lang. Tapos, gets mo na, okay, still the same person. Pwede pa rin ako mag-joke. Rat-ratain ko na, yun nga eh, kasi, like, yun pa yung super weird. Kasi, ngayon, meron kaming isang friend na magkaka-Canada na. So, parang, ang trippy lang isipin na, when is the next time na we're gonna meet? Probably sa Manila, most likely. Kaya ang tawag nun, reunion party, ganun. Reunion party. Pag 40 years old na kayo, may mga 3 na kayong anak. Pero pre, mabilis lang rin ulit yun na icebreaker. Palag agad. Yun nga yung mga minsan hino-hope ko ulit. Na mag-meet up ulit. Yun nga yung kasi, di ba kasi taga Santiago tayo. Tapos mga medyo rare occurrence pa na lumabas tayo pag nasa Santiago na. Oo, mga magawa doon. Diba? So parang may mga times na makikita mo sila sa Rob, for example. Paano gagawin mo doon? Sa totoo lang nag-hi ako. Nag-hi ka? Labas na isang kupal na joke. Testing. Kung rat-ratin mo ulit. Tapos alis ka na. Kasi parang yung Discord call lang. Sasama ka na ulit sa family mo. Ako one time ang random kasi like pumunta ako sa SM Kawayan. Nakita ko din si Jai, yung isa kong friend. Yung paldo nga. Hindi. Akala ko si Jai yung top 1. Si Jai yung top 1. Yung paldo yung nagdebut. Ayan. So, biglang nakita ko siya mag-isa dun sa coffee shop. Nagsi-cellphone siyang ganun. Wala. Nagtataka ako.
ba't nandito tong Santiagueño sa Kawayan? Ano kami ginawa ko? Nag-hack siya ng phone, di ba? Gano'n siya. Para sa mga audio listeners natin, nilapit ko yung mukha ko sa mukha niya. Nag-gamble ako doon. Nag-gamble talaga ako doon. Ano reaction niya? Uy, ginagawa mo dito. Ganun. Tapos, wala lang, nakakatuwa kasi, yun nga, forever friend mo na talaga yung mga ganun, no? Tapos ang lit rin naman doon na makita mo na siya randomly sa... sa Kawayan pa, of all places, di ba? Sa Kawayan. Ayun, parang, yun siguro yung mga nami-miss ko. Pero feel ko, anytime kasi, pwede ka lang, ngayon, like, kung kunwari ngayon, let's say, kung trip mo ngayon, mag-chat ka lang sa kanila. Magre-reply yun. Talaga? Sigurado yun. Siguro, especially kung mas matagal mo hindi kinakausap, mas sure na magre-reply. Mas sure na magre-reply. Inihintay ko na lang ngayon yung annual meetup niya? Hintayin ko na lang sa December, tapos balik ulit sa... Ganun kasi kailan ba yung graduation ng CTI? Graduate na ata sila eh. Graduate na sila? Ata. Or Yung sa Lasalet kasi, ano ba, March 27 yung graduation nila, pre. Ang trippy nun. Kasi like, tayo, 4th quarter pa lang. Pero yun rin yung medyo mga unfortunate circumstances. Kasi, theoretically speaking, isang month lang yung overlap ng summer. Diba? Pero I mean, isang araw lang rin naman yung meetup niya. So kung tutusin. Diba? Reflex mo pa na may extra akong summer break kaya babalik na sa school. Kaya, kunwari, trash talk mo na sila. Kasi sila may pasok na, tapos ikaw ay summer pa. Isang level pa ng kukupalan. Pero, minsan nga napapaisip ako na parang yung sa college life na talaga na, paano na kaya yun? Sobrang layo na. If ever, kasi, yung mga iba dun nagpaplano na dun pa rin sila sa Santiago mag-college. Tapos tayo Manila yung hino-hope natin. Tapos, ayun, parang mas drastic na yung difference na rarely na talaga. Kasi, once every 2 months ka na umuwi, mga ganun Oo nga. So, mas malabo na nga, mas lumabo pa. Mas lumabo pa. Pero, feel ko ganun yun, never ending yan. Isang hit up nga lang, pre. Isang message joke lang. Isang joke lang. Oo. Babalik na agad yun. Pero, yun like yun siguro yung na-miss ko sa elementary. Kasi, wala ka namang masyadong maalala talaga sa mga lessons ng elementary. Wala talaga. Yun yung mga experiences talaga. Mali pa yung lessons namin nun. Mali pa. Yung mga stories lang talaga yung nagsistay sa'yo talaga. Yun talaga yung mga memorable. Tapos yung mga friends mo. Siyempre. Basta sabi mo bang namimiss mo sila? Siyempre Like, ilok ba ko man lang yung times na nandun lang kami sa bahay niya, nagbabardago din lang. Diba? Kasi like, yun nga yung super weird One time, nag-scroll ako sa Facebook, super rare occurrence. Facebook scroller? Nag-scroll ako sa Facebook, tapos nakita ko, may balbas na yung friend ko nun. That's so weird. Kasi like, yun nga, like, nag-time skip na lang bigla sa utak ko. Kasi imagine mo, like, sobrang preoccupied ka sa Pisay, diba? Like, rarely mo sila maisip. So, parang, as soon as makita mo rin sila, nag-time skip na agad yung... Siguro nagano'n sila sa akin. Ha? Nagano'n siguro sa sana eh. Syempre, Gagong, mas matangkad na to sa akin. hindi na parehas yung eye. Yung eye ng yung Pisay. eye. Naging kape na naman. Hindi na siya eye lang, boy. Umaba na si eye. Ooh, that's crazy. Pero, yun. Yun siguro. Pero, ikaw. Kung pipili ka. Pisay or yung dati? No. Pre, like... No debate. Pre, miss ko nga sila, pre. Pero no way. Debate, boy. There's no way. I will not exchange this ano ko na to, pre? for any other high school. Until death na to, boy. Itong mga friendship natin dito. Sana. Syempre. Kasi, pre, isipin mo,
5 times. Mas madalas mo pa kami makita, theoretically speaking, during school time. Oo. Kaysa sa parents mo. Oo, tas since dormers tayo, magkatira rin tayo, same house. Lagi kita nakikita, parang naka-ingrain ka na sa buhay ko. Diba? So parang kahit sino pa din, kahit hindi ko ganun ka-close, kung makita ko sila sa college, kakausapin mo siyempre probably. Parang ganun nga nung grade 7 nga rin. Nung sabi mo na, kahit di mo siya ka-close nung LM. Mas nagiging close kayo kasi may something kayo na. May connection ka. May connection kayo nun. Pero, ayun. Gusto ko nga makita na pag-college na tayo. Kung paano yung effect nun. Parang similar ba ngayon? Pero, mas mataas kasi yung chance na magkaklase ulit lang rin eh. Oo, kasi iba, no? Same lang yung target schools natin. Same lang yung target schools, yung Big Four, ganito, ganyan. Iba sa Taiwan. Uy! Shout out JB. Ay, singit ko nga yung gano'n na yung story na yan. Bago natin i-end ang ating session. Ano story? So, no, first day ng grade 7. As in, first day pagkarating namin, nung gabi. Si Mr. Lim Lim. Kasi kami ni Lim, super duper close na kami nun eh. Besters na kami nun eh. Besters na kami. Kasi trio kami nun nila Jai sa PUBG. May tawag sa amin nun. The Tryhards. Spell try. T-R-I. Ang galing. May GC kami. Ang galing. Pero, ayun. So, super duper close kami ni Lim. So, comfortable as frick kami. Tapos, alam mo naman ako. Kupal. Oo, syempre. Tapos, kilala mo naman si JB. Nung grade 7. Ay, madali yun i-rage so, bait. This is the story, brother. So, I don't know anything about JB. Right? Nung grade 7. I don't know anything about JB. First day pa yun, diba? I don't know if he's the valedictorian, which he is. I don't know if he is very mataas sa mga scores niya nun. Which he is. Little do I know. Na, siyempre, palagi siyang pinupuri sa school niya nun. Siyempre, ultra mega glazed yun nun. Hanggang ngayon naman. Hanggang ngayon, pero noon like, siyempre, wala akong alam sa kanya, di ba? So, tapos, iniisip ko, what's the difference? Hindi ko naman ganun ka highly think of yung Pisay. Siyempre, matalino ka, nakapasok ka sa Pisay. Pero yun, wala yun sa isip ko. So, nung grade 7, nung first night nung sa dorm, the second night ata. Kasi wala si Limal ng first night. Second night. Nag-chess kami. Si JB. Siyempre, alam mo naman, mataas tingin niya sa kanya kasi palagi siyang pinupuri sa nung elementary days niya. Isipin mo ako, pre, wala akong alam sa kanya. Ginagago. Boy! So, mag-chess kami ha? Gaganon ako, kada move niya. Ang ganda ng what a move! Gumagano ako, pre. Tapos, hindi yung sa both sides. Si Limuel, ginaglaze ko, pinupuri ko siya. As a joke. Sobrang funny. Tapos, uy, grabe, gaganon ako kay Lim. Tapos, gaganon ako kay JB. Sobrang bridge baited niya yun, pre. Tapos, it just kept going. Na parang, alam mo yung best rage bait ko pa nun? Sasabihin ko lang randomly, mas maganda Santiago kaysa sa Kawayan? Sasabihin ko lang. Tapos, sasabihin ni JB, gaganito. Siyempre, papaglaban niya na yung Kawayan niya. Tapos, yung magde-debate lang kami. May Robinsons kami, ganito, ganyan. Tapos siya, may SM kami. Sasabihin niya, tapos, mas bago yung sa amin. Gumagano ako. Ultra mega pro rage baited. Rage baiter ako nun ni JB forever. Kagat lang Kagat siya nun. Mas malala, sobrang lala niya nun. Ngayon alam niya kung rage bait May mga iba lang na kakagat talaga siya. Pero noon talaga, pre, every single thing I say na rage bait siya. Pero dahil doon, mas naging close kami. Siyempre. Na-break mo yung ice. Na-break ko yung ice. At saka, na-i-discuss siya sa akin. At saka, yun, mas naging close na kami throughout hanggang sa end ng school year, close kami. Tapos, dahil ganun, hanggang ngayon na. Pero alam mo yung proudest ko dun. Yung tinitake credit ko. Ako unang nanggago kay JB. Parang pre-practice mo yung pag-rage sa kanya. Dahil
dahil sa akin, I'd like to think na dahil sa akin, mas tumaas na yung tolerance niya sa date. At saka mas na, kasi feel ko, medyo humbling experience rin yun nun eh. Siyempre. Kasi isipin mo, nobody would even imagine trash talking you sa elementary mo, diba? Super glazed ka. Super glazed ka. Taas, you think so highly of yourself. Tapos, income sa Pisay day one na nire-rage ka. What a move! Sobrang fun. Never, ever ko makakalimutan yun. Kaya, yun. Close kami ni super close kami ni JP. I'd like to think na ako ang medyo nag-break sa ganun. Kaya nagpatatag sa kanya. Oo. At saka yun nga, sino mo naman kasi mag-imagine mo, pre? Hindi, kupal ka lang kasi. Ba't matatash sa akin first day? Kupal lang ako. At saka pre, isipin mo kasi, boy. Wala lang. Ang funny. Ang funny lang talaga nun. Siyempre rage bait. Rage bait before rage baiting. Kasi pre, isip mo, sobrang taas ng tingin niya. Sisirain mo yun. Brought down to earth. Paano ngayon, humbling experience na rin. Ikaw pre, may mga similar experience ka ba before we end this? Similar experience. Hindi naman sa rage bait per se, pero like yung story na naging close kayo ng someone randomly. Randomly? Ako yung sa atin kasi yung sa warship eh. Battleship. Oh, paano yun nag-start? Hindi ko alam. Totoo. Sabay tayo naligo one time. Then nagtapunan ng tubig. Nagtapunan ng tubig. Tapos naging thing na yun. Ay, guys, for clarification, hindi po kami same stall na ligo. Yes. Kaya Battleship kasi hindi namin nakikita yung isa't isa. Okay. Pero kami yung rason kung bakit nagsasag yung ceiling ng bathroom sa grade 7. Kami rason kung bakit gusto nila i-renovate yan. Yes. Kami rason kung bakit nila i-renovate. Ako, tingin ko masyado kasi mabait na tao, pre. Paragon ako ng kabaitan. Why? Medyo D1 hater ka na rin. Like, may naging kaibigan pa ako through hate, pre. Hindi naman through hate. Pero like, ano yung story? May story ka ba na parang yun yung origin story ng friendship niyo ng isang someone? Origin story? Ay, siguro. May friend ko, nung grade 7, may friend, may isang tao na may isang friend. It's like, they grew very, very close. Tapos like, sabi ko nga dati, yung friends ng friends mo, maging friends mo rin. So, naging friends ko yung guy na yun. Yung friend ng friend ko. Naintindihan kaya ito ng mga listeners natin. Ako nga, hindi ko magets eh. Basta may person A, kinaibigan si person B. Naging kaibigan ko rin si person B. Pero in time, na-hate ni person B si person A. Every single day, the most thing that we talked about is kung gaano kabantot niya person A. Okay. Kung gaano kasabang tao ni person A. Okay. Yung foundation ng friendship namin is based on hate. Yun siguro yung masabi ko dun. Backstab. JK. Hindi. I think it was a justified backstab. Okay. Kasi tama lahat ng sinasabi namin. Totoo naman. Na-observe ko rin. Ay, kilala mo ba yung pinag-usapan ko? Hindi ko kilala. Para sa mga audio listeners natin, nag-wink si Gabriel. Yan na. So, Mr. Isaac, this has been your beautiful, amazing episode. Thank you for having me, Mr. Gabriel de la Cruz. Thank you for your time, Mr. Isaac. Ang laki ng oras tayo din. 43 minutes. Damn.